Itinuturing na isa sa pinakamabangis at pinakamarahas na tribo sa Afrika dahil ang sinumang bumangga sa lugar nila ay parang bumangga sa nagmamaoy na baka. Ang mga kalalakihan armado ng AK-47, mukha lang hindi marunong kumalabit pero rumaratrat na parang si Andres Manambit sa oras na may sumabit. Mo rin tininti, huwag mo kumumurahin. Kakanain kita. Marami pang bakanting nicho sementeryo. Baka uuring ka ng hindi oras. Sa tribo nila, ang paggalang ay hindi basta binibigay sa mga bisita. Mas hard to get pa sila kaysa sa crush mong bumasted sa'yo pagkatapos kang paasahin ng 10 years nang wala man lang sorry. Sila ang tribong Suri. Tito John's TV. Ang Omo Valley sa southwest ng Ethiopia, malapit sa border ng South Sudan, isa sa pinakamalayo at kaakit-akit na mga rehiyon sa kontinente ng Afrika. Isang lugar na tinatawag na tahanan ng tribong Suri, mga sinauna at misteryosong tribo na namumuhay malayo sa gastos at modernong mundo. Ang Suri ay kilala sa maraming bagay, tulad ng kanilang mga scarification na mas malupit pa sa hapdi ng pagtataro, pagsasalpak ng plato sa labi ng mga kababaihan bilang simbolo ng kagandahan at pagkakilanlan, at higit sa lahat, kumakasa. Isang tribong mga palaban na dapat iwasan. Nakatira sila sa isang lipunan kung saan ang lakas, tapang at katatagan ang pinakamahalaga. Sila ay itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib na tribo sa Omo Valley. Kita mo naman, magpapastol lang ng baka, naka AK-47 pa. Kapag ganyan ang masasalubong mo sa liblib na lugar, baka lumiko ka papuntang Europe. Pero hindi sila nananakot, kundi para ipagtanggol at depensahan ang kanilang tribo at ari-arian. Dahil uso pa rin ang tribal war sa lugar nila. Ang lupa at hayop ay napakahalaga sa kanila. Ang mga lalaki ay kadalasang nag-aalaga ng mga bakahan, na siyang puso ng kanilang ekonomiya at simbolo ng kayamanan, habang ang mga babae ay nagtatanim sa mga bukirin. Ang kakaiba sa mga ito ay malakas yumosi ang mga babae. Para sa tribo ng Suri, ang paninigarilyo ng tabako ay isang popular na kasanayan. Madalas silang gumagawa ng mga tubo mula sa clay at mga sungay ng hayop. Ang pag-alok ng tabako ay isang tanda ng malaking paggalang at isang paraan upang humingi ng tulong, patnubay at proteksyon. Mga manginginom din sila ng beer na sila mismo ang gumagawa. At ito ang tradisyon na nagpasikat sa kanila. Pagmasdan ang babaeng ito, naglalagay ng abo sa kanyang labi. Ito ang panggamot niya sa hiniwa niyang labi na salpakan ng lip plate. Ang paglalagay ng abo sa kanilang labi ay nagpapamanhid sa kanila. Kaya sa tuwing sinasalpak ang lip plate ay medya-medya na lang ang sakit. Ang Suri women's lip plate ay may kaakit-akit na kasaysayan. Noong panahon ng pangangalakal ng alipin, ang mga babaeng Suri ay nagpapapangit ng mukha at katawan para hindi sila magustuhan ng mga slave traders. Naisipan nilang palakihin ang kanilang labi, inuukitan at sinusugat ang kanilang katawan para maging peklatin. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging kabaliktaran. Naging isa na tong natatanging katangian nila at dito sila nakilala. Naging isa itong anyo ng kagandahan at estado. Ang may mas malaking plato sa labi ay mas mataas ang dowries at tanda ng mas mataas na katayuan. Sinisimula ng ganitong proseso sa mga batang babae na edad 15. Nagsisimula ito sa isang maliit na hiwa kung saan ipapasok ang isang stick at unti-unting pinapalaki ang butas. Pero syempre may limit din. Hindi pwede isalpak ang sinlaki ng planggana. Baka maputol. Imbes na baka baka isang latang corned beef na lang ang makuwang dowry. Pag inuunat ang labi, binubunot rin nila ang kanilang mga ngipin sa ibaba upang magkasya ng maayos ang lip plate. Gayunpaman sa ngayon ay maraming mga kabataan sa kanila ang ayaw nang dumaan sa ganitong tradisyon. Ang mga peklat naman na parang mga tattoo ay isang dekorasyon na nagsasabing sila ay maganda at may mataas na katayuan sa tribo. Kung mas maraming peklat at scarification,
sure ball sila makakadenggoy ng lalaking may maraming alagang baka. Balik tayo sa mga lalaking naka AK-47. Ang simpleng kwento kung bakit sila nagkaroon, eto, nang matapos ang digmaang sibil, lahat ng mga mandirigma ng bansang South Sudan ay pinagbili o nakipag-swap ng kanilang mga sandata sa mga alagang baka ng mga tribong Suri at sa iba pang tribo na malapit sa kanila. Sakto, kailangan din nila ng armas upang mas mabantayan nila ang kanilang mga baka. Madalas nangyayari ang nakawan ng baka kaysa nakawan ng asawa sa kanila. Dahil hindi lahat ng mga lalaking gustong mag-asawa ay kaya magbigay ng dowry na hindi dapat bababa sa 20 baka. At hindi pwede ang 3 gives, isang bigayan lang yan. Dahil nga sa nakawan ng baka sa iba't ibang tribo, syempre di maiiwasang may masaktan at may mapatay. At dyan nagsisimula ang tribal war, kung saan ang pinaniniwalaan nilang batas ay kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. At kadalasan may interes pa. Sundan mo ako sa pamamagitan ng pag-subscribe at huwag kalimutang i-comment ang iyong saloobin. Salamat sa panonood. Hanggang dulo. Hanggang sa muli.